Hindi isang biro ang kultura. Paano kung ang paaralan o lipunan ay walang respeto? Bawat salita ay patalim, bawat tingin ay may galit na diretsyo. Ibang kulay, ibang ika, kaya agad na nahuhusgahan ng maraming tao. Sa halip na unawain, mas pinipiling pagtawanan. Ito ba ay makatao o isa lamang punit ng pagmamagkato? Sa classroom na dapat ay ligtas ang tagas. May bulungan at tawanan hindi lumalagpas. Ang pagkakaiba ay ginagawang pangalan. Imbis na magigilay, nagiging palit ang agwat at utwa. May tumatawa sa aksen, may nang-aasal sa pananamit. Sayang, mga salita pa ulit-ulit, hindi ba't ang kultura at kwento ng pelikula? Bakit kailangan turakay para lang makapagpalit? Sa hallway ng school, may tahimik na umiiyak. Biro lang daw yun, pero may laman na pataksa. Joke lang yun, ang dispensang mabilis bitawan, kreatividad, unti-unting nababawasan. Kapag walang respeto, nawawala ang pagkakaisa. Napapalitan ng inggit, takot at malamig na salita. Ang kaibahan na dapat nagbibigay kulay ay nagiging dahilan ng lamat na mahirap pag-ilumin ng Sa lipunan, ganito rin ang respeto. May mataas, may mababa, yun palagi ang sasabi. Kapag hindi mo kapareho ng tradisyon o paniniwala, parang wala ka na puwag ng pagsasabi. Pero teka, hindi ba ng ibang kultura ay dapat? Mga kwentong hinanap, mga pangarap na pinagyakanan. Parang iba-iba ang awit. Ibig, sadyang bagay. Kapag pinakinggan, bumubuo ng malalim ng pagkakataon. Ang pagrespeto ay hindi lang salitang binibigkas, hindi lang be kind na sa poster ay nakasulat at nakadinig. Ito'y pakikinig sa iba kahit iba ang kailang opinyon. Pag-unawa kahit iba ang iyong tradisyon. Bakit nga ba mahalaga ang higala ang kultura ng iba? Dahil doon nakatugat ang ilang pagkatao at pag-alaala. Kapag respeto mo ang kanilang pinapahalagahan mo rin ang kanilang pagkakakinig. Sa pagrespeto, mas lumalawak ang isipan. Mas tumitibay ang tiwala at samahan. Ang paaralan ay nagiging tahanan ng pagtagak. Hindi arena ng langit ang pangungutya sa harap. Isipin ang lipunang puno ng respeto. Walang puhusgahan kahit sa kulay o dynamic. Sa halip ng pagtawanan ng kakaibang klase, ating palakpakan. Ang tapang niyang ipakita ang sariling base. Dahil ang kultura ay hindi isang costume ng lumban, hindi isang trend na kapag naluma ay tinatapon agad. Ito'y identidad na nakaugat sa ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Kaya nararapat lamang na ating igalang sa anumang lugar at pagkakataon. Kaya bago ka magsalita, bago ka magsalita, isipin mo ay asong maaaring masubagal sa Pilipinas. Ang respeto ay simpleng hakbang, pero malalim ang ulan. Nagbubukas ng daan tungo sa pagkakakas. Dahil sa mundo puno ng iba't ibang kulay at kwento, respeto ang kulay, hindi galit, hindi pagmamalikin, kundi respeto. Kung gusto natin ang paaralan at lipunan ay mahitunay ang tao, simulan sa puso, dahil ang pag-alam sa kultura ng kapwa ay magalang din sa sarili. Muli, kami ang pangkat-dalawa na nagpapaalala na hindi isang biro ang kultura. Ako si El Navate. Ako si Rosie. Ako si Madison Ramos. Ako si Leslie Mendoza. Ako si Mary Lipala. Ako si Melanie Cruz.
Ako si Rodel Caton. Ako sa Dina Rabaton. At ako si Aileen Villano. Marinig ang panlalait sa aksen at pananalita dahil bahagi na ito ng ating pinagmulan at ng ating pagtatao. Ang pang-aasar na paulit-ulit ay nagdudulot ng sakit sa damdamin ng taong tinatamaan. Ang kultura ay bahagi na at kwento ng ating pinagmulan. Dapat natin ito igalang. Sana matuto tayo maging maunawain at respetuhin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Huwag natin gawing biro ang pagkakaiba-iba natin. Bagkus panatilihin natin ipakita ang respeto sa ating kapwa, ano man ang kanilang itsura o gamit na salita. Ang natutunan ko sa presentasyon or sa spoken poetry na aming ginawa ay ang salitang respeto. Respeto when it comes sa kultura ng iba. Yes, dahil given sa society at sa education na ginagalawan natin na marami tayong makakaharap or makakasalamuha na iba-iba. Iba-iba when it comes sa kultura at pinanggalingan. Kaya as an individual and future educator, mahalaga na matutunan ko ang salitang respeto. Dahil yes, maaari akong may makasalamuha or magkaroon ng estudyante na iba ang kultura, iba yung kanilang pananamit, iba yung kanilang dialect or way ng pagkasalita. Even sa kanilang appearance like sa skin color, sa buhok, or sa even paniniwala. And mahalaga sa akin na marespeto ko yun. Kasi as a guro, sa akin magsisimula ang salitang respeto. And gaya nga sa linya sa spoken poetry namin kaganina, na kung gusto natin ng lipunan at paaralan na tunay na maging makatao, dapat magsimula ito sa ating puso. Sa ating puso na magpapakita na irerespeto talaga natin ang bawat isa. Kasi tandaan natin na pag nirespeto natin ang bawat isa, nare-respeto na rin natin ang ating sarili. Kaya mahalaga na ang salitang respeto sa atin ay Hindi tama na pagtawanan ang pagkakaiba-iba ng ating mga kultura. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinanggalingan at sariling pagkakakilanlan na dapat natin igalang. Naniniwala din ako na sa simpleng pagrespeto, nagiging mas maayos ang samahan ng bawat isa. Natutunan ko sa aming spoken poetry ang respeto sa kultura ay hindi lamang siya simpleng pagmano o paggamit ng po at opo, kundi isang mas malalim na paggalang sa bawat isa. Naniniwala ko as an edu student na mahalagang ituro natin sa mga bata ang respeto dahil magkakaiba ang ating paniniwala, kultura at paninindigan. At naniniwala ako na kapag tayo ay may respeto sa bawat isa, mas nagiging maayos ang ating samahan at mas lumalawak ang ating pag-unawa. Dahil naniniwala rin ako na ang tunay na talino ay hindi lamang siya nagsisimula sa kalamanan, kundi nagsisimula rin siya sa paghubog ng puso at paggalang sa dignidad ng bawat isa, anuman ang paniniwala at kultura. Ang natutunan ko ay mahalaga ang paggalang sa kultura dahil pinapakita nito kung paano natin pinahalagaan ang ibang tao kahit na magkaiba-iba tayo. Na ipapakita ito sa pamagitan ng paggalang na pananalita, mabuting asal, and pakikinig sa opinyon ng iba. Ang paggalang ang nagpapanatili ng maayos na samahan ng pamilya at komunidad. Kapag sinasabuhay natin ito, mas nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Ang reflection ko mula dito is mahalaga na matutunan at maisabuhay ang respect and culture kasi dahil dito nagsisimula ang pag-uunawa at pagkakaisa ng mga tao. Kahit magkakaiba tayo ng kultura, pananaw, pati sa kasanayan natin is dapat magtuto pa rin tayo ng respeto at maging bukas ang isipan natin sa bawat isa. So sa pamamagitan ng paggalang sa kultura ng iba, tawag dito, at mas magiging maayos yung pakikitungo natin sa ating mga kapwa at mas natututo tayo maging considerate sa kanilang feelings at Natutunan kong bawat tao ay may kwento at bawat kultura ay may pinanggalingan at
kahit anumang kaibahan yung meron tayo o mga pagkakaiba-iba ang meron tayo, dapat marunong tayo tignan ito ng may paggalang. Halimbawa na lamang sa loob ng silid-aralan o ng buong paaralan, dapat merong boses yung bawat isa. Malayang magsalita, walang takot at pangamba na nararamdaman. Iba-iba man yung opinyon o pananaw, dapat marunong tayong makinig at intindihin ito ng malawak, ng may malawak na pag-unawa. Respeto pa rin dapat yung pinaka nangingibabaw sa atin sa araw-araw. Hindi biro ang isang kultura. Bakit? Ang natutunan ko po sa aming spoken poetry dito, hindi lahat, saan man tayo pupunta, anuman ang estado natin sa lipunan, ay dapat hindi natin aalisin kung ano yung meron tayo na pwede nating ano sa ibang tao tulad ng pakikisama, pakikipagkapwa, at higit sa lahat, dapat respeto. Yung respeto na yun, kung ano yung kultura nila, na meron sila, dapat natin respetuhin. Huwag natin silang ida-down or aapakan. Dapat mahalin natin kung ano man yung meron sila, kahit iba-iba tayo ng paningin.